Hallelujah. Kumusta po ang ating full week, mga kapatiran? Amen. One. Overcomers. We are overcomers. Amen? Kasi Amen. tayo po ay anak ng Panginoon. So, di ba alam natin na dito sa mundo is maraming kaguluhan. Nakaka-realize ba kayo or yung mga time na may mga katanungan tayo na hindi tayo nakakahanap ng sagot, naguguluhan tayo, and then may mga bagay na ang hindi natin maunawaan, di ba? Nakaka-experience tayo ng ganon. Yes. Amen? Yes. So, yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Amen. Pero bago ang lahat is, may we all stand up and begin it in prayer. Hallelujah. So, let's pray. Lord, salamat sa araw na ito na aming mapag-aralan na naman ang iyong mga salita. May you open our spiritual heart, mind, and understanding so that the seed of your word will be implanted into the very core of our heart at ito ay mamumunga sa aming mga buhay. At para kami po ay mabago na naaayon sa iyong mga salita. Lord, anoint me with your triple dose of anointing. Empower me, Lord, so that I can deliver your message with clarity and boldness. It has the power to change and renew, transform your people, Lord God, according to your will. Lord, make their heart, a noble heart, a good heart, a humble heart, an open heart, Lord Jesus, na mapagtaniman sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, be with us, O God, and may your very presence indwells upon us. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, makakaupo po tayo sa banal na presensya ng Panginoon. So, mga kapatid, maaari po ba na hingiin ko ang iyong ang iyong listening ear, yung bukas na puso, bukas na kaisipan para ating pag-aralan ang salita ng Panginoon na nais niyang ibahagi sa atin sa umagang ito. Amen. So, Kaya pala. Kala ko binuksan. ang ating pag-uusapan sa umagang ito is about unshakable faith in the midst of storms of life. Unshakable, ano ba ang pumapasok sa isip natin sa unshakable faith? Mga kapatid. Yung hindi atras abante. And napananampalataya, hindi yung come and go. Amen? Amen. Yung storms, yung tinutukoy dito, yung mga trials, problems of life. So, alam ko po na tayo ay nakaka-experience ng mga ganito sa ating buhay. Amen? So, tignan natin ang ating main reference in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. So, let us read all together, verse 24. Sabay-sabay. Therefore, everyone who hears words this of mine and mine puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. 26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. 27. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Amen. So, ang main reference natin na ito ay si Jesus ang nagsasabi dito nung he was teaching with the crowd and his 12 disciples. Amen? So, ano ang nakita natin dito, mga kapatid? Ngayon,
nag-ask yung mga disciples mo. Sabi niya na, Lord, or teachers, or rabbi, bakit po kayo nagsasalita ng patalinhaga or parable? Bakit hindi na lang po kayo magsalita ng plainly para mas madaling maintindihan? So, ngayon, sasagutin po natin is Biblia din ang sasagot, not our own understanding or own human understanding. Kasi kung in-interpret natin ang salita ng Diyos in our own human understanding, tayo po ay magkasala, mga kapatid. So, check it biblically, yung ibig sabihin. Amen? So, tignan po natin yung Matthew chapter 13, verse 10 to 11. Sabi niya, the disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? 11, he replied, because the knowledge of the secret of the kingdom of heavens has been given to you, but not to them. So yung highlight natin, mga kapatid, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon is still dead. Ibig sabihin, naka-cover up. So syempre, kung naka-cover up, hindi mo talaga maiintindihan. Ngayon, sabi niya, has been given to you. Saan niya daw binigay? Given to you, but not, sabi niya, to them. Ibig sabihin, not everyone na ibinigay ng Panginoon ang pagkaunawa sa parables. Nagigets natin? Given to you, sabi niya, not to them. So, ano ang to you? Ibig sabihin, mga kapatid, given to you, binibigay lang ng Diyos ang kaunawaan sa mga tao na pinagkakatiwalaan niya. Not given to them, ibig sabihin, wala siyang tiwala. Why? Bakit? Ito ang isipin natin, mga kapatid. Na hindi lahat na binigay ng Lord ang kaunawaan sa kanyang salita. Because, sana po hindi kayo malito dahil meron yung anak ng Diyos at anak ng Diablo at ito ay pagpapag-aralan natin in the future. Amen? So, huwag po kayong malito. So, nagpapasalamat tayo because naiintindahan natin ang salita ng Lord kasi He given to us the understanding, the divine understanding, the secret of the knowledge of the kingdom of heaven. He give us the understanding, amen, to know the teaching, the heavenly teaching. Amen. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, I am blessed. Amen. Kasi naiintindihan natin. Hallelujah. So, ano ang nakita natin? Balikan natin, mga kapatid, yung main verse natin, main reference natin. Ano yung nakita natin dito? Listen carefully, mga kapatid. Kasi ang salita ng Panginoon, this is a word of life. Hindi ito na itutulad sa academic lesson. Ito, ang tinutukoy natin dito ay eternal life, mga kapatid. At kailangan ng spiritual life natin ang salita ng Panginoon. Amen? Para tayo ay hindi malnourished. Hindi tayo sickly spiritually. Amen? Amen. Gusto nating healthy spiritually? Amen. Amen. So, ano ang nakita natin dito? Yung wise builder, sabi niya, ito pala is, this is all about the parable of the wise and foolish builder. Yung parable ng isang dalawang tao na nag-build ng bahay, amen, sa rock, sa bato. Pero yung foolish, yung hindi nag-iisip, ay tinanim yung bahay niya binild niya yung house niya sa sand. Kasi hindi nag-iisip eh. Yun po ang literal meaning na ibig sabihin. Kaya syempre kapag tumaas yung tubig or may bagyo or yun, tumaas ang
tubig. Of course, kung na-build ang house natin sa bato, hindi yan matutumba. Amen po ba? Tulad nito, nakabuild siya ng solid, kaya hindi ko siya ma-shake. Amen? Kahit ako yung malaking bagyo, hindi ko ma-shake. So, syempre kapag sand, kunting agos lang ng tubig is masway. Mawindang. Kung nasa loob ka ng bahay na nakabuild sa sand, of course, ikaw rin ay magduyan ka na. Yan, iduduyan ka na ng bagyo. Gusto ba natin yun? Magduyan sa bagyo? No. Ngayon, kung nandun natin, kung may literal meaning, may figurative meaning din, ibig sabihin, spiritual meaning. Amen? So, ano po ang ibig sabihin ng wise builder? Ito po yung wise believer. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a wise believer. I am a wise believer. Amen. Wise believer. Amen. Yung mapagmatsyag, vigilante. Amen. So, yung wise believer, those are believers who truly understand and obey the words of God. Gusto natin yun? Nauunawaan natin ang salita ng Panginoon. Nagbabasa tayo, nakikinig tayo, nauunawaan natin ang salita ng Panginoon. Pero ito ang isa. Hallelujah. So ano po ang promise ng isang wise builder or mapagmatsyag or nakakaunawa sa salita ng Panginoon? Hindi lang natin inuunawa, pero we put it into action. We obey the words of God. Amen? So it brings security, kasiguraduhan, stability, katatagan, because our life is anchored in Christ. Naniniwala po tayo mga kapatid? Our life is anchored in Christ. Nakapundasyon. Ang pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi nakapundasyon sa asawa mo, sa pera mo, or sa ano-ano sa mundong ito. Amen? Amen. Amen? Naintindihan natin mga kapatid. Hallelujah. So in times of rain, floods, winds, hardship of life, if we are that wise builder who understand and obey God's word, we can stand into our faith. Makakatayo po tayo. Why? Sinabi ko ulit kanina, our life is anchored in Jesus Christ. Balikan natin ang verse 26 sa main verse natin. But, sabi niya, but, bakit? Pero, sabi niya, but everyone who hears these words on mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. 27. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So, di ba kung meron yung wise believer, ngayon naman, merong foolish builder. Hindi, foolish believer, hindi nag-iisip. Isip-isip. Amen? Mhm. Isip-isip. Hallelujah. Ito po yung mga believers na no foundation. Walang root. Amen? Kung may pananampalataya na pinapakinggan, binabasa ang salita ng Diyos, pero unwilling to understand. Ayaw unawain. Yung, I'm sorry, okay, hindi po ako dito, but the words of God is really rebuking, correcting, kaya nga nandito po tayo para magpaayos tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Because life of faith or believers is not just about coming in the church para sabihin natin na tayo ay nagsimba. Amen? Hindi po tayo maligtas sa ganun, kapatid.
kundi yung pumunta tayo dito sa simbahan kasi mahal natin ang Diyos. Gusto natin maintindihan ang kanyang salita as our food into our spiritual life. Ngayon alam na po natin, amen, na ang building na ito, si Pastor Chrismar, ako, hindi po kami ang makakapagligtas sa inyo, kundi ang salita ng Panginoon. I-share namin sa inyo on how you understand and how you apply it in your life, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga po, yung foolish builder or have a foolish faith, amen, dahil walang pundasyon, as a result, they are shaky. Amen? They are shaky. Hallelujah. Kunting problema lang, kunting failure. Amen. Is ayaw na nila. Nanghihina na sila. So, kapatid, check ourselves kung anong uring mananampalataya tayo sa umagang ito. Is it we are a wise builder or a foolish builder? So, check. Make a self-reflection. Kapatid, we are not exempted kahit kaming tatlo dito. Amen? The words of God is for us. Hindi lang para sa inyo. Amen? Amen. Hallelujah. So, naintindihan na po natin ang ibig sabihin ng wise builder and foolish builder. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon po, there are reasons of shaky faith in the midst of storms of life. Sa ayaw man or gusto natin mga kapatid, may mga rason kung bakit tayo ay nanghihina, nawawala, nagwiwintang sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Gusto nating malaman? Amen. Hallelujah. So, number 1, there are questions in life that we cannot answer. Ha? Tandaan nyo yan mga kapatid. May mga katanungan sa buhay na hindi natin nahahanapan ng kasagutan. Christians is pasok, backslide dahil pinipilit natin sagutin ang mga tanong na wala namang kasagutan. Mga kapatid, nakaka-experience kayo ng ganun? Na Lord, bakit? Hanggang ngayon, pray naman ako ng pray, pero bakit hindi pa ako nabubuntis? Why? Why? Di ba naghahanap tayo ng answer? At kung hanap ng answer, nandun na po yung frustration sa ating mga kapatid. But I want to encourage you, despite that you don't know the answer, God knows the answer. Amen? Regardless of your situation, keep trusting God. Because if you don't know, God knows. Amen? Hallelujah. Bakit ang kapapanganak na baby died on the spot? Alam natin ang sagot. Bakit? Hallelujah. I want to share you a story. May pamangkin ako na naulila, and then isang kahig, isang tuka ang buhay. Kawawang-kawawa. Nagkaroon siya ng kidney failure. And then, reach out niya ako. Sabi niya, Auntie, sabi niya, please, ipag-pray mo ako. And then, pangako ko sa Diyos na ako ay magbago. Nabigyan niya pa ako ng buhay para ako ay magbagong buhay. Mabuhay na ako na kasama ko ang Panginoon. And we pray together. But, namatay pa rin, kapatid. Na agang naulila, ang hirap ng buhay, nagkasakit ng deadly disease, namatay. So,
Diba? Kung isipin natin, why? Saan ka, Panginoon? Bakit ganon? Bakit ang mga mayayaman lalong yumayaman? Bakit ang mga mahirap lalong humihirap? Totoo ba na may Diyos na mabuti? Nasaan ka? Amen? Pero, regardless na gano'n na maraming mga questions na hindi namin nasagot, instead na kami ay ma-frustrate or mag-rebellion, we trust to God. Na Lord, hindi man namin alam bakit ganito ang nangyayari, but you know, we trust in you. So anong dapat nating gawin, mga kapatid? Sa mga sitwasyon, yung may mga katanungan ka na 20 years from now, 15 years from now, hindi pa rin nasasagot yung mga katanungan mo. What you needed to do is point number 1 po natin. Trust in the Lord and His words. Magtiwala ka lang. Lord, bakit ganito? Hindi ko na naiintindihan. Magtiwala ka lang. Lord, bakit hindi nasasagot ang aking panalangin? Sabi ko nga sa'yo, magtiwala ka lang. Huwag kang mapagod. Because God knows. Despite that we don't know the answer, God knows the answer. Amen? Hallelujah. Sabi sa Psalm chapter 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Amen? Ibig sabihin, magtiwala tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita. Kasi hindi po pwede na magtiwala tayo sa Diyos na nagdududa naman tayo sa Kanyang salita. Pwede ba yun? Kailangan po, alam natin ang mga pangako ng Diyos. Panghawakan natin every time you pray. Lord, ganito po ang pangako mo sa iyong salita ng kung sino ang naniniwala sa iyo at sa iyong mga salita. You will solve every problem that I am facing right now. I trust in you, Lord. You are in control. Ano ang ibig sabihin ng Mount Zion, mga kapatid? Mount Zion. Ibig sabihin, ito po yung place sa Jerusalem kung saan doon yung presensya ng Panginoon in the Old Testament. Yung Mount Zion, doon po nagwo-worship yung mga people of Israel, yung mga Levites, yung mga priests, yung mga bayan ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, we will not be shaken. We will not be swayed by circumstances. Hallelujah! Kasi yung faith natin is na-build na parang yung Mount of Zion wherein matatagpuan natin ang banal na presensya ng Panginoon. Dahil kapag meron ang presensya ng Panginoon, hallelujah, tandaan mo ito, kapatid. No power of the enemy can touch you. Amen? Amen. Can we give clap for Jesus on that? Hallelujah. I-clear mo sa salita, sa sarili mo, kapatid. No power of darkness can touch me. No power of darkness can touch me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Minsan sinisisi pa natin ang Diyos sa ating mga kapasyon, sa ating mga sitwasyon. Hallelujah. Pero, trust. Trust lang. Magtiwala ka lang, kapatid. Hallelujah. Number 2, na rason kung bakit tayo po ay shaky sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit 10 years, 8 years, 40 years na siguro tayo, amen, sa pananampalataya. Pero, para tayo, yung lasing na nagwiwindang pa rin ng pananampalataya. Are you hearing this, mga kapatid? Amen.
Hallelujah. Ang umaamin. Ayaw. Ang umaamin, ano? Ang umaamin, ano? Sagot. Nabibless. Napapalaya. Amen? Freedom. Pag ganyan sa korte ka, pag umami ka tulaw. Amen. Hallelujah. 2. Ano? Number 2. There are things in life that we cannot control. Amen? Yung pinipilit natin i-control yung out of control. Nakaranas kayo doon? Oo. Pinipilit mong i-control yung hindi mo namang makontrol. Yung traffic. Ano ba naman tong traffic na ito? Malate na ako. Diba? Control ba natin yung traffic, mga kapatid? Hindi. No. Yung age mo. Hindi. Ngayon, 31 years old ako. Taon 31 years old pa rin ako. Pwede ba yun? Hindi pwede. Mga kapatid, hallelujah. Sabi mo, walang iwanan. Bakit ngayon? Ako na lang. Ha? Sakit? Ha? Ang sakit, Kuya Eddie! Sinong iniwanan? Hallelujah. Sabi mo, babayaran mo ako. Bakit ngayon? Di na kita makikita. Eh? Sakit, di ba? Naging invisible. Sorry, wala akong pinapatamaan dito because, pero lahat tayo nakaranas ng ganun, yung binigay mo yung tiwala mo sa isang tao, di ba? Kasi o naawa ka, and then tumulong ka, pero hindi natin control yung isip ng tao. Amen? Hallelujah! So if we are facing like this situation, mga kapatid, hallelujah, Mga good bayan. morning! Ayan, mga upuan dyan, Vic. Take your seat, mga kapatid. Upo, upo. Hallelujah. Good morning. Yes, so continue po natin. So ano po ang dapat nating gawin kung nakakaranas po tayo ng mga sitwasyon that is out of our control? So point number 2 natin. Point number 2. Hallelujah. Let's declare. We read all together. Surrender our situation to God. Amen. Surrender. I surrender. Diba? Hallelujah. Surrender our situation to God. God sees our pain. Alam ng Diyos ang ating hinanaing, ng bawat patak ng ating luha. Na yung pungan mo, yung pilo mo, ay basang-basa. Basang-basa ng luha. Ha? Amen. Amen. God. Alam nyo mga kapatid, God is only waiting for us to acknowledge Him into our problems. He is good. He is faithful. Hallelujah. So ano ang dapat natin gawin? Stick to His promise. Ibig kong sabihin, hold on sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Dahil kung ano ang sinabi niya, amen, tiyak na gagawin niya. Hindi tulad ng tao na maraming pangako, pero napapako. Amen? Napapako. Pangako sa bituin at sa langit, ikaw na ang aking forever. Tapos after 1 month, Walang kasukit. wala na. Mga hugot pa. May iba na. Sakit, di ba? Nasaan na yung mga pangako na ganitong sinabi mo sa akin? Wala, napako na. Hindi po tulad ng Diyos na kung ang pinangako niya ay talagang gagawin niya. Amen? So, instead na iyak tayo, di ba? Maraming nagpapakamatay dahil sa depression. Dahil wala silang kaalaman sa salita ng Panginoon. Hindi nila alam kung saan nila sasabihin.
ang mga burden nila. Pero may Diyos tayo mga kapatid. Ano man ang burden natin, surrender to the Lord. Give it to God. Amen? Kasi alam niya. Alam niya ang lahat. Hawak niya ang lahat. Dahil siya po ang lumikha ng lahat. Amen po ba? Kaya instead na iyak tayo, lumuhod na lang tayo at mag-pray sa Panginoon. Lord, hindi ko na kaya ito. I surrender it into you, Lord. Alam ko na mahal mo ako at hindi mo ako i-aabandon. Ikaw na po ang bahala. Amen? Amen po ba mga kapatid? Hindi ka tatakbo doon sa La Cueva para maghanap ng foreigner. Amen? Ano? Or pumunta doon sa Dim Light. Dim Light. One child. Hallelujah. One child. Tapos may anong tawag doon? May foreigner doon na, "Hi miss, you are beautiful." Tapos dahil may problema ko, "Ay, mahal niya ako to. Sige na nga." Feel pa na dagdag. Hallelujah. Lalong lang masisira ang ating buhay mga kapatid. Surrender it to God. Go to the light. Hindi tayo tatagpo. Hindi tayo. Hallelujah. Tumakbo sa lalong distraction. Amen? Pero wala pong condemnation mga kapatid. Nung hindi pa natin alam ang katotohanan, God is full of grace and mercy. Pinapatawad niya tayo. He will not condemn us. Mahal niya tayo. Gaano man tayo karumi. Amen. Lininisan niya tayo sa kanyang banal na dugo. Binago niya tayo. Dinamitan niya tayo ng white clothes na yung damit natin is stain, puno ng dugo, puno ng mitsa. Pero tinanggal na lahat ng Panginoon yun. Amen. Anong sabi niya doon sa isang prostitute? Doon sa Matthew ba yun? Go and sin no more. Sabi. Amen. Ganun po. Kabuti ang Panginoon. Hindi siya nag-judge, hindi siya perfectionist. Amen? Hallelujah. Kaya nga pumunta dito para maging doktor ng mga may sakit spiritually. Amen? Hallelujah. So it says in 1 Peter chapter 5 verse 7, "Cast all your burden on Him and He will give you rest." Amen? I-cast natin, i-surrender natin sa Kanya at dun po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Hallelujah. Ano pa? Yung isang rason kung bakit we are unshakable. Nakaka-follow tayo mga kapatid. Yes. Number 3, there are things in life we cannot change. May mga bagay sa ating buhay na hindi natin mababago. Naniniwala po ba kayo? Amen? Hallelujah. Instead na lang kung siguro, wag nating pilitin na baguhin ang bagay na di naman mababago. As a result, we are being dismayed or discouraged dahil pinipilit natin baguhin ang mga bagay na di naman mababago. Amen? Like for example, our past hurt. Ngayon, sa present, sabi mo, sana ikaw na lang ang aking first love. Sana ikaw na lang ang aking napangasawa. Bakit ngayon pa kita nakilala? Bakit ngayon pa? Sana ikaw na lang ang ama ng aking anak. Hindi yung walang kwentang lalaking yun. Ha? We cannot change what is already happened. Amen? Yes. Hallelujah. Ano pa? We are trying to change other people's thoughts. Yung ano ba? Yung isip mo, gusto mong ilagay doon sa isip ng isang tao na bakit ganun? Bakit ang chismosa niya? Dapat hindi ganun. Na, ano pa naman siya? Active pa naman siya sa simbahan. Pero, ay naku!
bakit ganon? Dapat hindi ganon. Diba? Kaya pumapasok po yung judgmental sa atin minsan, mga kapatid. Kasi we overlook or we define that person according sa ating mindset. Kaya nga tayo linikha ng Diyos na magkakaiba. Kasi kapag tayo ay the same, hindi mo na ma-recognize kung sino si Ate Fe, sino si Ading Trisha, diba? Magkakaiba. Pwede lang na-encourage natin ang isang tao or turuan siya na, ay ganito sis, ganyan. Pero yung i-judge, yung parang, hindi dapat ganun, nakakahiya naman, buti sana kung hindi siya naggigitara sa simbahan. Ay naku, saka hawak niya pa naman yung name ng church namin. Nakakahiya. Kung pwede lang, ilagay natin ang isip natin sa isang tao. Is ginawa na natin, but we cannot. Amen? We cannot change. But the good news, mga kapatid, we cannot change, God can change. Amen? Amen. Amen? Hallelujah. Ang Panginoon lamang ang tanging makapagbabago. Hallelujah. Nagigets natin, mga kapatid? Amen. Despite that we cannot change, God will change. So what we needed to do in this kind of situation? Ano ang dapat nating gawin? Sa ganitong sitwasyon ng mga may bagay na hindi natin mabago. So, tignan natin ang point number 3 natin. Keep moving forward. Lakasan niyo, mga kapatid. Keep moving forward. Amen. Hallelujah. So, basahin natin Isaiah. Isaiah 18 to 19. Sige, basahin niyo. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Amen. Now it springs Up, up. do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Amen. So ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Keep moving forward. Kapag hindi natin mabago ang isang bagay, means mag-focus tayo sa new things, hindi sa past behind. Hindi po tayo ma-stuck, amen, sa past. Kundi kung ano yung bago, ano yung simula, doon po tayo mag-focus. Kaya nga po sabi, keep moving forward. Amen? Ano sabi niya? Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ano po ang ibig sabihin ng talinhaga na ito? Mga kapatid, hallelujah. Ibig sabihin, amen, na yung mga blurry sa ating past natin, kung mag-focus po tayo sa new things, the new journey, i-clear up po ng Panginoon ang wilderness na yun. Amen? And streams in the wasteland. Yung marumi ba ay babaguhin ng Panginoon ng isang blessed streams, yung malinis na tubig. Ibig sabihin, may hope, may pag-asa, may courage. Amen? Hallelujah. Thank you, mga kapatid, na we are getting yung right understanding, amen, sa parable of the Word of God. Amen? So, we are a wise builder. Amen? Amen. Hallelujah. So, thank you, Jesus. Hallelujah. So, ano pa? Ano pa? The last but not the least, mga kapatid. Hallelujah. Number 4, there are things in life we cannot stop. May mga bagay sa buhay na hindi po natin mapigil. Naniniwala po ba kayo? Yes. Hallelujah. I give you an example. This is true story into my life. Amen. Ako po ay isang single mom
And then my ex-husband was working in the Napocor as security guard in National Power Corporation sa Manila. And then naka-stay po ako sa aking mga magulang. Kasi nabuntis po ako nung college kami. Nag-asawa na wala sa oras. Nanganak na wala ang aking asawa. Nandun kasi sa Maynila na nagtratrabaho. Nung una, umuwi pa rin hanggang sa time na nawala ang contact. Nag-iba ng number. Diba noon is ang mahal ng cellphone on that time. Way back 2007. Hirap Way back talaga 2007. Yes. 2004. And then yung anak ko doon, ang aking anak is maybe 7 months old. And then yung bahay po namin is nandun sa Bulumundukin. And then talagang walk. Maglakad ka lang ba ng maraming mountain. It takes 2 hours bago ka makarating sa hospital. And then kailangan mo pang mag-cross over sa mga ilog. And then sa kalagitnaan ng bagyo. Nakalamutan ko kung anong bagyo yun, yung typhoon. Nandun kami sa kalagitnaan ng mountain na naglalakad with the umbrella kasi yung anak ko is ang taas ng fever niya. And then sumusuka siya. And umiiyak ako. Alam niyo yung yung kumot para makarry mo yung anak. Yung uba kasi sa Ilocano. Kineri ko yung anak ko dito with the umbrella na nakapayong, with despite yung sitwasyon namin na malakas ang bagyo, heavy ang ulan. I-vision nyo na lang yung story. And at that time, umiiyak talaga ako kasi I was lost. Feeling ba na asaan yung asawa mo? Na nandun ka sa kawalan. Na wala kang kontak. Ayaw kong umiyak. Hallelujah. Talagang umiyak. Maiyakin ko talaga siya. And then, yung time na yun, yung feeling mo talaga na yung asawa mo dapat nandun to support you, right? Pero, walang contact. Ang taas po ng fever ng aking anak. And then, dahil malakas ang bagyo, hindi po kami nakapunta agad sa ospital kasi nga tumaas yung tubig. So, paano ba kami mag-cross? So, nakitulog ako doon sa bahay ng isang ate ko doon. So, at night, sumusuka yung bata, may LBM, yung nag-breastfeed ako sa kanya, pero isinusuka niya. Tapos, ang payat ng aking anak, every month napapunta sa ospital. So, yung feeling ko na kapag makakita ako ng mga lalaki na inuob ba nila or kinikerry nila yung anak nila, nagsiselos ako na, Lord, sana ganun din yung asawa ko. Pero wala eh. And despite na nalaman ko na binura niya ang contact niya sa amin, nalaman ko na may ka-live-in siya and then may katulong. Diba? May katulong, may alagang aso. Despite yung nararanasan namin na pamilya niya. Mga kapatid. Kung hindi lang ako malakas on that time, I cannot stop the situation, right? Kung pwede lang na-stop ko na, Lord, itigil mo na ang bagyo na ito. Patigilin mo na ang ulan na ito. Pero I just go on the flow. Na, Lord, alam mo ang sitwasyon ko, I cannot stop kung ano ang nangyayari sa amin dito. But Lord, I trust in you. Despite that I cannot stop, alam ko that my protection is in you. Ikaw ang gumawa ng lahat. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Alam ko,
na hindi mo kami pababayaan ng aking anak dito sa kawalan. Dito sa walang pag-asa na sitwasyon. Amen? Amen. Hallelujah. Isipin niyo mga kapatid, yung sitwasyon na nagbubuhay mayaman yung partner niyo despite yung nangyayari sa inyo that you are in tribulation. Sobrang sakit. Pwede kang sigurong mag-rebellion kung maranasan yung mga type ito. It comes a time rin na parang inisip kong mag-suicide noong that time kasi hindi ko na kaya. And then dumating pa yung time na tumawag ako sa ex ko, nakitawag lang ako sa may cellphone doon sa hospital, i-hospital yung anak namin. Iba, kasi babae yung sumagot. Andun kami sa hospital. Anong sabi ng babae? Hello. Sino yun? Sino to? Sino to? Sabi niya ganyan. Pwede bang kausapin si Jerowick? Sabi ko ganyan. Oy, may gusto daw kumausap sa'yo. Sino siya? Narinig ko yung boses ng asawa. Sino siya? Ang sakit. Pero, I thank God. Amen. Parang double kill yan. Dahil, Ano yung movie? hallelujah. Nanonood ako ng Hindi niya ako pinabayaan, mga kapatid. At despite yung mga naranasan ko sa aking buhay, mga kapatid, Nakausap mo nandito yun. pa rin ako na nakatayo sa harapan Amen. ko. Amen. 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 May reason naman. God turns our pain, our difficulties, amen, our despair, yung nasa kawalan tayo for our own good. Amen. Hallelujah. At pinagkatawala ko na siya sa Panginoon hanggang ngayon. At sa grace naman ng Lord, amen, kami ay nakakatayo ng aking anak. Hallelujah. So, kung tayo ay nakakaranas ng mga sitwasyon na ganun, huwag po tayong magrebelde, mga kapatid, kasi lalo lang tayong masisira. Kung hindi natin kaya, run to the cross. Run to God. Surrender to God. Amen? Yes. Dahil nakikita niya naman ang lahat. Hallelujah. So, ano ang dapat natin gawin? Point number 4. Lastly, Yes. na point natin. Basahin po natin. Rest in God's God's supremacy. Amen. Colossians chapter 1 verse 17, it says, He is before all things, and in Him all things hold together. Amen. Amen. So, ibig ko sabihin, mga kapatid, God is self-existent. Amen. Before nalinikhan niya ang sanlibutan, hawak niya ang lahat. Amen? Amen. Kaya, ano man ang pinagdadaanan natin, mga kapatid, alam na ng Diyos ang mga nangyayari sa atin. Kaya wag po tayong mabahala dahil siya ay faithful, good, loving Father. That He will turn our pain into our blessing, into our breakthrough. Amen? To our success. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, rest in God's supremacy. Mag-rest tayo. Magpahinga tayo. Kaya nga sabi ng kanta natin kanina, when the oceans rise and thunderstorms. Tuloy nyo. I will soar with you above the storm. Ibig sabihin yung mga problema, mga trials. Ano pa? Father, you are King over the flood. Lakasan nyo! You are the King And I over the will be flood. And anong gagawin natin? I will be still and know you are God. Amen. Nasummarize na doon sa kanta natin. Mm. Hallelujah.
Praise God. So, let's recognize that He is the supreme ruler with authority over everything. Amen? Hallelujah. So, para maintindihan po natin, mga kapatid, ng mas clearly, I want to give you example of Christ followers face severe persecution as martyrs spreading Christianity. Yung mga 12 disciples ni Jesus Christ nakaranas ng tribulation, persecution by spreading Christianity, yung pagbahagi nila sa salita ng Panginoon. So, una, si Peter. Tignan natin si Peter. Ayan, nakita ninyo? Ayan po si Peter. Peter crucified. Ito po yung Baliktad. ulo ni Peter. Yan yung kamay niya. Pabaliktad. Can you imagine yung pain na naranasan niya dito? Kung kayo rin kaya ang ma-crucified na ganyan, upside down, mga kapatid. Why? Kasi, ano ang sabi ni Peter? Because, basahin natin, because he did not feel worthy to be crucified in the same manner as his Lord. Isipin nyo, mga kapatid, yung unshakable faith niya, na kahit on the time na ano siya, na ipinako siya, is inacknowledge niya pa rin Lord sa kanyang buhay. Inacknowledge na pa rin yung sovereignty Lord, that He is in control sa kanyang sitwasyon. Tayo kaya, mga kapatid, kaya natin yun? Baka konting kirot lang, konting words lang na narinig natin, tayo ay nawawala sa pananampalataya. Tayo ay nagre-rebelde na. Tayo ay nawawala na. Amen. Tayo po ay anak ng Panginoon, mga kapatid. How much more kay Apostle Peter? Siguro, kung rebellion lang si Peter, maaaring sabihin niya, Lord, nasaan ka? Ako ay takapagturo sa iyong salita at ikaw ay mabuti na Diyos. Pero bakit? You allow na mangyari ito sa akin. Nasaan ka, Panginoon? Maaaring sabihin niya yon, di ba? Pero, because his faith is established, unshakable, inacknowledge niya pa rin yung sovereignty ng Panginoon. Kaya sinabi niya, he did not feel, I don't feel worthy to be crucified. Sabi niya, Lord, hindi po ako worthy na maipako sa cross na katulad mo. Amen? Nagets natin yung senaryo? Ano pa yung example, mga kapatid? Si James, son of Zebedee, killed by the sword of King Herod. Ganun po, kahirap ang magpatotoo sa salita ng Panginoon on that time. Pero ano ang nakita natin sa kanila? Unshakable faith. Hindi siya nawiwindang ng mga sitwasyon ng buhay, even into the point of their death. Sumuko ba sila? Hindi. Hindi, di ba? Hallelujah. So as Christians, mga kapatid, dapat po magkaroon din tayo ng unshakable faith, established faith. Amen? Kung gusto natin i-follow ang Panginoon, dahil ang buhay pananampalataya is not easy. Buhay pananampalataya is not easy go lucky. May mga storms, may mga mountains, may mga rough roads ang dapat nating tahakin before we reach the top line ng ating pananampalataya. Amen? Kasi dito sa mundo, walang kasiguraduhan, mga kapatid. Magulo. And I will explain to you sa next natin na pag-aaral. Kasi kung isa-isahin natin dito ay aabutin tayo ng 24 hours, kapatid. Amen? Amen. Hallelujah.
Ano pa? Si John the Beloved. Sino si John? Yan si John. Siya yung John Beloved. Amen. Na sumulat sa Book of Revelation. Amen. Tignan nyo yung ginawa sa kanya. Prinito siyang buhay. Gusto natin yun, na pritong buhay. Gusto natin. Makapatid. Basic. Hallelujah. Basahin ninyo mga kapatid. Face martyrdom. Basahin natin. Face Face martyrdom when he was boiled in huge basin of boiling oil during a wave or persecution in Rome, sa Roma. However, he was miraculously delivered from death. John was then sentenced to the mines on the prison island of Patmos. He wrote his prophetic book of Revelation on Patmos. The Apostle John was later freed and returned to serve as Bishop of Edessa in modern Turkey. He died as an old man, the only apostle to die peacefully. Nakita natin na iprito siyang buhay, mga kapatid, sa pananampalataya. Kung tayo, kinagat lang tayo ng ampipit, ayaw na natin. Langgam. Ano ba yung ampipit kasi sa Ilocano? Ay, sa Tagalog. Putol. Langgam pala yan. Yung maitim, na masakit yun. Ang langgam sa amin, lumilipad. Amen. Hallelujah. Pinagalitan ka lang ng amo mo. Ayaw mo nang magsimba. Medyo pasaway lang ang anak mo. Napipressure ka na, kapatid. Parang nawawala na yung center of yung focus mo ba? Nawawala lang. Ay! Hindi ako magsimba! Isolve ko muna ang aking problema. Amen? Diba nangyayari yun sa atin? Hallelujah. How much more? Maranasan natin yung ganito. Pero nakita natin yung goodness ng Lord. He was miraculously delivered from death. So, pinakita yung supremacy ng Panginoon na even pala sa apoy, kaya niya tayong iligtas. Amen? Baka naman sabihin nyo, ay, subukan ko bang subukan ko bang sunugin ang katawan ko kasi sabi ni Sis Alma, ililigtas daw ako ng Panginoon. Hindi naman po ganon. Spiritual. Kasi noon, dito is literal na nangyayari, pero noon kasi is yung presence ni Lord pa rin noon is dito sa mundo. Pero dahil sa nagkasala ang humanity kay Adam and Eve, kaya nawala po yung presensya ng Diyos dito sa mundo. Kaya yun ang rason kung bakit nag-appear si Jesus Christ as the prophecy of the first coming na darating ang Messiah to restore ang bayan ng Israel at ang Panginoon at sa atin sa ngayon na naniniwala sa Kanya. So magets natin yung history kung bakit nangyayari yung physical na mga miracle noon kasi yung presence ng Lord nandito pa sa lupa. Amen? Pero nararanasan din natin yung mga miracles ng Panginoon in this time, pero hindi naman the same like this. Meron din sigurong physical din na miracle na nangyayari but in other way. Amen? Kaya huwag po nating itry prituhin ang ating sarili. Amen? Amen! Hallelujah! May mga engine na Ginaganon ang oil na kumukulo. Amen. So, hallelujah. May natututunan tayo mga kapatid. Amen. Para hindi sayang yung tumatalsik na laway ko dito. Hallelujah. So, mag-self-check tayo mga kapatid. Can you imagine that mga kapatid? So,
kung paano sila nag-stand firm sa kanilang pananampalataya. Amen? So, how can we apply into our life? So mga kapatid, as we apply this message to ourselves, whatever storms of life we are facing, in finances, relationship, health, family problem, ano man yan, amen, be a wise builder. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a wise believer. Wise believer. And not a foolish believer. Amen? I-declare mo yan. Bakit ganun lang? Parang hindi tayo naniniwala. Kailangan say it boldly. Amen? Repeat natin. I declare I declare I am a wise believer. Wise believer. Beginning today. Beginning today. And not Not a foolish believer. In Jesus' name, amen. Diniclare mo yan, kapatid. Amen. Langit at lupa ang saksi mo at ang Panginoon. Amen. Sabi sa Bible, you shall declare a thing and it shall come to pass. Amen. Sa Job 22:28. Hallelujah. So as we conclude, mga kapatid, I want you to remember this big thing. Sabihin nga natin, big thing. big thing. In your life, when you face, no, don't follow me. In your daily life, when you face chaos, the relation of life, tell yourself, amen, I'm a child of God. Declare natin, I am a child of God, never been the victim. never been the Declare natin, victim. but a victor. But a victor. His blood is flowing His blood is into flowing my veins. into my veins. The DNA of victory The DNA of is victory upon me. is upon me. Can you flash, Pastor, yung 2 Corinthians 4:8-9? Tumayo po tayo and declare natin yung verse na ito. Amen. Hallelujah. Tell yourself, declare natin, I am not weak. I am I am hard-pressed hard on pressed every side, on every but side, not crushed. not crushed, Perplexed, but not in despair. not in despair, Persecuted, persecuted, but not abandoned. but not abandoned, Struck down, down, but not destroyed. but not Purihin destroyed. ang Panginoon. So, let's remain standing po and may I call on our worship leader, Pastora Emily Peralta, to lead us with the song Still as our response to the words of God. So, kantahin po natin dito mga kapatid, amen, na parang panalangin natin sa Panginoon, amen, na it's between you and God, na anuman ang mga sitwasyon ninyo, hindi po natin alam, pero alam ng Panginoon. So, this is the time na sabihin mo sa Panginoon, isurrender mo, Lord, ang sitwasyon na ito, isusurrender ko sa iyo at ang gagawin ko lang is manatili sa iyong presensya at doon po ako magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Hallelujah. So, kantahin po natin. Thank you, Jesus. As we sing this song, we realize everything that God done in our life. Jesus. Oh, thank you. Yes, Jesus. I need now
God, ano man ang mga pinagdadaanan, ano man, Lord God, yung mga sitwasyon nila, Panginoon, hallelujah, na hindi nila naiintindihan. It's out of their control. They cannot change. They cannot stop, oh God. But Lord, hallelujah, we have, Lord God, that unshakable faith, Lord, that we acknowledge that despite, Lord, that we cannot control, you are in control. We acknowledge, oh God, that you are a supreme God, hallelujah, who hold everything, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po sa mga kapatiran na ito, Panginoon, hallelujah, na Lord, maranasan nila yung inner healing, inner comfort, inner peace, Lord God, ng iyong banal na presensya. Lord, I pray, ang kanilang natanggap na yung salita, Panginoon, ito po ay mamunga sa kanilang mga puso, at ito po ay maging gabay nila, O God, sa kanilang pakikibaka sa mga challenges sa kanilang buhay, araw-araw, including us, because, Lord, wala pong kasiguraduhan sa mundong ito, Panginoon. But Lord, we thank you because as we are in you, we are that wise believer, Panginoon, na naghihintay sa iyong muling pagbalik, Panginoon. Lord, we seal it by your most precious of the blood, lahat ng natanggap namin, Panginoon. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Pwede po tayong makaupo Yeah. sa presensya ng Panginoon. Amen. We go to the next.